Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa isang panimulang awitin bago ang mga panalangin ng ating mga kapatid na nagmula sa iba't ibang relihiyon. Kapulihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya na lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, at pinahin ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan, at pamulihan magpakailanman. Sa ngalan ng paggalang sa pananampalataya ng bawat isa, tayo po ay magkakaisa sa isang panalangin ng pasasalamat at pag-asa. Sa espesyal na araw na ito, sa ika-52 pagtatapos ng Universidad ng Makati, ating idinudulog ang ating pasasalamat sa may kapal, sa anumang anyo siya kinikilala, para sa biyaya ng karunungan, lakas ng loob, at tagumpay ng ating mga magsisipagtapos. Sa ating pananalangin, naway manaig ang diwa ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at paggalang sa paniniwala ng bawat isa. Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang relihiyon o sekta upang manalangin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Imam Habdani Nasser Matuan mula sa relihiyon ng Islam. Binibining Maxine Joy Manuel mula sa relihiyong Katoliko. Ginoong Walter Noliedo mula sa relihiyong Baptist. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهد إخواننا المسلمين المتخرجين إلى الهدى والنور والطاعة والسلامة واجعلهم معلمين ومتعلمين لدينك دين الإسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to Allah, the Lord of the world, the most gracious, the most merciful, Master of the Day of the Judgment. O Allah, forgive us our sins and the sins of our fathers and mothers and all believing Muslims, men and women, the living and the dead, by your mercy, O most merciful of the merciful. O Allah, show us the truth as truth and grant us the ability to follow it, and show us falsehood as falsehood
and grant us the ability to avoid it. O Allah, O changer of heart, make our hearts firm upon your religion, and O disposer of hearts, direct our hearts to your obedience. O Allah, we ask you for all good, immediate and delayed, that which we know of and that which we do not know. And we seek refuge in you from all evil, immediate and delayed, that which we know of and that which we do not know. O Allah, guide our Muslim brothers to guidance, light, safety, and obedience, and make them teachers and learners of your religion, the religion of Islam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Loving and gracious God, we thank you for the journey that brought us here today. Thank you for the gift of life, learning, and the people who supported us, our families, professors, and friends. As we look to the future, fill us with courage, wisdom, and a heart that chooses what is good and true. Help us to serve with compassion, to lead with humility, and to live with faith. May we use the knowledge we've gained not only for success, but for the betterment of others. In moments of doubt, remind us of our purpose and your unwavering presence. Guide us always in your light. Through Christ our Lord. Amen. Dear God, creator of everything, today we push in the gratitude as this chapter of learning and growth come to a close. We give thanks for the journey that brought us here, for the challenge that taught us resilience, the mentors who share their knowledge, the friendship that sustain us, and the quiet moment that shape us. We are grateful for the opportunity to learn, to question, and to explore, and to become more fully in ourselves. Thank you for the support of the family, friends, teachers, and all those who believe in us when we struggle to believe in ourselves. As we stand at the edge of new beginning, we ask for your guidance that we may move forward with open hearts, clear minds, and courage to serve others with what we gain. May we use our education not only for personal success, but to help, uplift, and make this world much or more better, peaceful, and compassionate. May we walk towards with humility, purpose, gratitude, and we ask in your mighty name. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa panalangin ito ng pasasalamat. Naway ang diwa ng pagkakaintindihan at paggalang sa pananampalataya ng bawat isa ay patuloy na gumabay sa ating mga hakbang saan man tayo dalhin ng ating mga pangarap. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay maghahanda na tayo para sa pagdiriwang ng banal na pasasalamat. Magsiipo muna ang lahat. Isang magpagpalang araw po sa ating lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa banal na misa ng pasasalamat na inaalay para sa ika-52 pagtatapos ng Universidad ng Makati na ginaganap ngayong ika-8 ng Agosto
2025. Ngayon ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay ng ating mga magsisipagtapos, kundi isang araw din ng pananampalataya at pagninilay, sapagkat ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman, ang dakilang tagapagtatag ng orden ng mga Dominikano. Isang huwaran ng katalinuhan, kababaang loob at masigasig na pangangaral sa salita ng Diyos. Sa diwang ito ng ating iniaalay ang misa bilang pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob sa ating mga mag-aaral, kanilang mga magulang, guro, at buong pamayanan ng Universidad ng Makati. Naway ang halimbawa ni Santo Domingo ay magsilbing inspirasyon sa ating mga magsisipagtapos upang patuloy silang mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig sa katotohanan at malasakit sa kapwa. Magsimula po tayo sa banal na pagdiriwang, taglay ang pusong mapagpasalamat at bukas sa biyaya ng Panginoon. Ang ating paring tagapagdiwang sa araw na ito ay si Lubhang Kagalang-galang Teodoro C. Bacani, D.D., Obispo Emerito ng Novaliches. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Ang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng urang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maasaang katotohanan mo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat upang pakinggan ang mabuting balita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, "Isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang. Mula nang likhain ng Diyos ang daigdig, maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya mula sa langit. Nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyo sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating itutugon, sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikhang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako.
Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang nag-aangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito yung kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Mga minamahal kong graduates, mga members ng administration at faculty at ng staff ng Makati University. Magandang tanghali sa inyo lahat. Privilege ko na mag-preside dito sa misang ito ng inyong graduation. Malaking karangalan na makapagsalita sa mga kabataan tulad ninyo at lalong-lalo na makapagsalita sa mga nagtatapos na sa kanilang piniling mga kurso. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga biyayang kaloob sa inyo. Hari nawa, maalaala natin ang kasabihan natin sa Pilipino. Ang hindi tumatanaw sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Kanya napakaganda ng unang pagbasa ngayon. Ang ating Panginoon kinakausap ang mga Israelita at nailagay nila sila sa kanilang bayan na ibinigay lang ng Panginoon sa kanila. Hindi nila tirahan yon. Ngunit pinuksa ng Panginoon ang mga mamamayan ng mga batang yon, ng mga bayang yon para bigyan sila ng lugar.
At ngayon, sabi niya, alalahanin sana ninyo ang ginawa ng Diyos sa inyo. At pag naalaala natin, hindi maaaring hindi tayo magpasalamat katulad ng ating ginagawa ngayon sa misang ito. Ang misa, unang-una ay pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya. Kaya bagay na sa inyong graduation, ang unang ginagawa ninyo, magsabi sa Diyos sa pamagitan ng ating pagdiriwang ngayon, Diyos ko, salamat po. At alam naman ninyo talaga, dito sa atin sa Pilipinas, kay dami ng hindi man nakakapag-aral. Hindi man nakakapag-aral. O kung makapasok man sa paaralan, ang dami ng hindi nakakalampas sa elementary grades. O sa nakalalampas sa elementary grades, bihira ang nakapagpapatuloy hanggang college. At ngayon, hindi lang kayo nakaabot ng college, nakapagtapos pa kayo sa inyong piniling mga kurso. Kanya, thanks be to God. Thanks be to God for the grace of being alive. Sabi nga ng isang text na natanggap ko, bawat umaga, biyaya. Bawat gising, biyaya rin ng Diyos. Kung nagising kayo ngayong umaga, buhay pa kayo, at sa loob ng maraming taon, patuloy kayong gumigising. Thanks be to God hanggang nakaabot kayo dito sa pagkakataon na ito. You cannot take it for granted that you will live another day. Alam na, nakita siguro ninyo yung nangyari sa Hong Kong. Isang tourist na Pilipino, kalalabas ng sa kanyang hotel, paglabas sa kanyang hotel, abay, akalain ba naman ninyong bumunggo yung isang kotse at naipit siya. Sa pagbunggo ng kotse, namatay siya. Lalabas lang siya magpapasyal mula sa hotel. Yun na palang katapusang mga hakbang niya. Yung panahon na yon, di niya sukat akalain. Sa lugar pa namang yon, hindi sarili niyang bayan, siya ay tinawag na ng Panginoon. Hindi natin alam, no? Lahat ng mga namamatay, nasasabi halos ng mga naiiwan nila, kasama pa lang namin yung kahapon na. Hindi ba? O kaya, kalaro pa lang namin yun na. O nanonood pa lang kami ng sine, o nasa party pa lang kami. Paano namatay? No? Ganyan eh. Hindi natin alam kung paano, kung kailan darating. Kaya, bawat hininga, biyaya ng Diyos. Sabihin nga natin, thanks be to God. Thanks be to God. Yan. Thanks be to God for everything. Thanks be to God for everything. For your life, for your parents, for your education, for this great university, for everyone here who has helped you. Thanks be to God. At alam nyo, ang hiling naman ng Panginoon ay ito. Kamakailan, nagdiwang tayo dito sa Pilipinas ng 500 years of Christianity in the Philippines. At ang tema ay ito, gifted to give. Kayo ay binigyan ng maraming biyayang hindi pinagkaloob sa iba. Ngunit binigay yan sa inyo. Hindi lamang para kayo'y sumikat, hindi lang para kayo'y yumaman, hindi lamang para kayo ay makakuha ng mataas ng posisyon, kung hindi para sa Diyos at sa kapwa. Ang buhay ninyo, utang. At ang buong pamumuhay natin, pagbabayad ng ating utang na loob sa Panginoon. At ang kanyang paraan, bigay sa atin. Eto, narinig ninyo, no? Ang nais ng Panginoon ay limutin natin ang ating sarili
Isipin ang tungkol sa Diyos. Isipin ang tungkol sa kapwa-tao. Isipin ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang ating sarili. Sabi nga ng Panginoon, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung mawala naman ang kanyang kaluluwa. Yan ang isipin ninyo. Maraming mga tao, ipinagbibili ang kanilang kaluluwa sa kunting pera. Kahit na 1,000,000 o 10,000,000, konting pera yon, hindi matutumbasan ang halaga ng tunay na buhay ng tao na ngayon ay kaloob sa inyo at nais ng Diyos na gamitin nyo para sa Kanya at sa inyong kapwa-tao. Kanya, habang kinokongratulate ko kayo, pinaalaala ko lang ang sinabi ng Panginoon. Ano ang mapapala ng isang tao? Maging kanya man ang buong mundo, maging pinakapopular man siya, pinakamayaman man siya, pinakamataas man ang posisyon niya, kung ang mawawala naman ay ang kanyang tunay na buhay. Hari nawa, mabuhay kayo nang sa ganong paraan sa katapusan ng buhay nyo, masabi ng iba, ay, sumalangit nawa. Dahil sa Kanya, bumuti tayo. Bumuti ang mundo. Bumuti ang ating bayan. Dahil sa Kanya. Kasi kapag ka naging maramot tayo, makasarili, pag namatay tayo, gaano man kayaman, ang sasabihin ng mga tao, mabuti nga. Mabuti nga. Sa halip na sabing, sumalangit nawa. At hari nawa, kayo naman, mabuhay kayo na sa ganon. Pagkatapos ng buhay na ito, ang inyong paparunan ay yung gusto ng Panginoon na abutin ninyo. Ang Kanyang kaharian. Diyan ang talagang graduation natin. Doon tayo talagang papunta sa kaharian ng Diyos. Ano man ang matamo natin dito, pag hindi natin naabot yon, bagsak tayo. Pag naabot natin yon, pasado tayo. Ano pa man ang mangyari sa atin sa mundong ito. So, happy graduation and even more, happy living. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ilaad natin ang ating mga panalangin kay Jesus na siyang gumagabay sa ating paglalakbay ng pananampalataya patungo sa Ama. Buong tiwala at panalangin nating ipanalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway patuloy na maging gabay ang ating simbahan para sa lahat ng naliligaw ng landas sa paghahanap ng kaharian ng Diyos. Naway matagpuan ng bawat mananampalataya ang kaharian ng Diyos sa kanilang puso at patuloy na maging saksi sa kanyang pagliligtas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maitanim ng ating mga guro sa puso ng kanilang mga mag-aaral ang mga pagpapahalaga ng Universidad ng Makati at hindi kailanman mawala ng sigasig at alab sa kanilang misyon at tawag na magturo at magpabago ng buhay. Naway patuloy silang magsumikap
para sa kahusayan na may kaluluwa, pagiging bihasa na may malasakit, upang hubugin ang mga magiging pinuno ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang Universidad ng Makati ay patuloy na humubog ng mga mag-aaral na magiging responsableng mamamayan at mga pinuno sa hinaharap na isinasabuhay ang pagiging mabuting Pilipino at mapagpahalaga sa mabuting balita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang aming mga magulang at mga tagapag-alaga na nagsumikap sa loob ng maraming taon ay patuloy na maging haligi ng lakas at mapagmahal na suporta para sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ating maisabuhay ang mga mithiin at aral na itinuro ng ating universidad habang inihahanda natin ang ating sarili para sa bagong yugto ng ating buhay. Naway hindi natin malimutan ang mga aral, kaalaman, at karanasang ibinahagi sa atin ng ating mga kaibigan, kaklase, at guro upang tayo'y magpatuloy. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang lahat ng ating yumaong mahal sa buhay, ang mga may sakit, ang malapit ng pumanaw, at ang mga walang tirahan ay patuloy na manalig at matagpuan ang kapahingahan sa pag-ibig ng Diyos. Naway ang mga nauna sa atin ay makamit ang walang hanggang kapayapaan sa kalangitan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo ang mga kahilingan at palakasin ang aming pananampalataya habang kami naglalakbay sa buhay upang ang aming muling pakikipagtagpo sa iyo ay maging masaya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat habang inihahanda ang mga alay. Alay na ikaw, tinapay na nagmula sa pagpapala mo.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo, pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahaing ito, pagtibayin mo mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtangkilik ng kagandahang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat at makatarungang aming tungkulin at kaligtasan, na ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng oras. Ngunit lalo na sa araw na ito na ginuunita namin si Santo Domingo, tapat mong lingkod at masigasig na tagapagturo ng pananampalataya. Itinatagubilin mo sa kanya ang apoy ng iyong salita upang sa pamagitan ng pangangaral at buhay na patotoo ay masindihan ng sanlibutan ng liwanag ng Ebanghelyo, ng may kababaang loob at ng may kababaang loob. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iyong simbahan at sa pagtatanggol sa katotohanan laban sa kamalian at pagkaligaw ng isip. Kaya kaisa ng mga anghel, kami nagpupuri at umaawit ng walang humpay sa iyong kadakilaan. ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib bilang tanda ng paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaray namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalaanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magkakapatid, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming Panginoon. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Bigay ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Manatiling nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib bilang tanda ng paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magputuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Turuan mo akong turuan mo akong maglingkod sa iyo, ang magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay na makibat ang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginawan. Di naghihintay kundi ang aking mabatid, ang loob mo siyang turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa ika'y pagmamasdan sa dagong banal. Nakita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako makataas aking kamay, magdadala ng awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napapangunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ang kanyang pagdarasal sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay dadako tayo sa pag-aalay ng akademikong simbolo at pagbabasbas ng individual na akademikong balabal. Para sa mga magsisipagtapos, mangyaring hawakan ninyo ang inyong akademikong balabal para sa pagbabasbas ng pari pagkatapos ng pag-aalay. Ladies. Ganito lang. Akademikong balabal, diploma, at mga medalya. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa iyo, Panginoon, aming iniaalay ang akademikong balabal, diploma, at mga medalya na simbolo ng aming tagumpay at kahusayan. Inilalaan namin sa iyo ang aming sarili sa kahusayan at nagsisikap kaming gawin ang pinakamahusay bilang handog para sa iyong higit na kaluwalhatian. Naway ipaalala sa amin ng mga sagisag na ito na ikaw ang tagapagkaloob ng karunungan at wala kaming magagawa kung wala ka, O Panginoon. Ang sagisag ng unibersidad. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga kaloobang tulad ng sa bata. Sa iyo, O Panginoon, iniaalay namin ang sagisag ng aming paaralan, isang simbolo ng aming kabuuan na tapat sa paglilingkod sa kapwa para sa pagbabago ng lipunan. Ipinapanata namin ang aming sarili sa iyong tawag upang humubog at itanim ang mabuting asal at kanais-nais na paghubog ng pagkatao sa mga taong araw-araw naming nakikita, kinakausap at nakakasalamuha. Naway ipaalala nito sa amin na palagi kaming maging mapagmalaking yumak herons sa aming isip, damdamin, pananalita, gawa at sa aming pang-araw-araw na gawain. Watawat ng Pilipinas. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pare at isang bansang banal. Sa iyo, O Panginoon, inaalay namin ang aming watawat, simbolo ng aming pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Bilang mga pinuno ng hinaharap, ipinapanata namin ang aming sarili sa bayan at sa sambayanang Pilipino na aming paglilingkuran ng may katarungan at pagmamahal para sa ikabubuti ng lahat. Naway ipaalala nito sa amin na ang aming katapatan sa bansa ay siyang sumasalamin sa aming katapatan sa iyo. At magpakailanman mananatili kaming tapat at mapagmalaking Pilipino saan man kami mapadpad.
Tanggapin mo, O Panginoon, ang mga handog na iniaalay namin sa iyong pangalan. Naway ipaalala ng mga sagisag na ito ang aming pangako na maglingkod sa iyo, sa kapwa, sa aming bayan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagmahal, sa iyong dakilang karunungan at kabutihan, aming itinata sa iyo ang mga akademikong simbolo at balabal na ito. Simbolo ng mga pagsusumikap, sakripisyo at tagumpay ng aming mag-aaral. Pagpalain mo ng iyong banal na presensya upang kami palalahanan ng tunay na layunin ng edukasyon, ang maglingkod, magmahal at mamuhay na may pananagutan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Atin pong tawagin ang Pangulo ng ating Universidad, Dr. Elixir C. Ramos, Sese, upang pangunahan ang pagsusuot ng akademikong balabal ng mga magsisipagtapos at panalangin ang pagpapadala sa misyon para sa mga magsisipagtapos. Sa bisa ng kapangyarihang pananagutang ipinagkaloob sa akin ng lupon ng mga rehente ng Universidad ng Makati bilang Pangulo ng Universidad. At sa paggabay ng Poong May Kapal, buong puso kong ipinapahayag. Isuot ninyo ang akademikong balabal bilang tanda ng biyaya ng karunungan, bunga ng inyong pagsisikap at patunay na pagtawag ng Diyos sa inyo upang maglingkod sa kapwa at sa bayan.
Pagpalain nawa kayo ng may kapal sa bagong yugto ng inyong buhay. Taos puso ang aking pagbati. Mabuhay kayo. Inaanyayahan ko ang mga kapwa ko opisyales ng ating universidad, guro, kawani, magulang at mga panauhin na tayo po ay makikiisa sa panalangin para sa ating mga magsisipagtapos sa pamamagitan ng pagtaas ng inyong kanang kamay patungo sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, upang maging tagapangasiwa ng iyong ubasan. Buong husay niyang tinupad ang inyong misyon, ang pinagkatiwala mo sa Kanya. Kaya naman ngayon, ang iyong ubasan ay lalo pang lumalawak at ang pangangailangan sa mas marami pang manggagawa ay lalong tumitindi. Makapangyarihang Ama, inaangkin namin ang parehong misyon at buong puso naming ginagampanan ang aming bahagi upang maisakatuparan ito sa aming lipunan. Iniluluhog namin sa iyo ang puso ng mga magsisipagtapos na ito upang maging masigasig na manggagawa sa iyong ubasan. Nananalig kami sa iyong awa at pagmamahal upang sila'y maging tapat mong lingkod. Ipinapanalangin namin ang iyong masaganang pagpapala para sa aming minamahal na mga magsisipagtapos upang sa kanila'y mamalas ang pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Nawa sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina, luklukan ng karunungan, sila naway iyong pagpalain sa kanilang paglalakbay sa buhay habang lumalabas sila sa pintuan ng kanilang alma mater, ang Universidad ng Makati. Sa pagtahak nila sa kanilang mga sariling buhay, tulungan mo silang makilala at sundin lamang ang iyong kalooban upang ang bawat salitang kanilang bibigkasin at lahat ng bagay na gagawin ay naayon sa iyong dakilang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin kay Maria, luklukan ng karunungan at ang pag-aalay ng bulaklak. O mahal na Birhen, aming ina, luklukan ng karunungan. Sumasamo kami sa iyo na ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Tulutan mo kami ng karunungan upang matahak namin ang tamang landas na ang kahantungan ay ang iyong anak na si Jesus. Sumasamo kami sa iyong pagkakandili, naway matulad kami sa iyo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At piliin sa lahat ng oras ang gumawa ng kabutihan upang kami ay kalugdan ng Ama ang ng iyong anak na si Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Amen. O Maria, luklukan ng karunungan, Panalangin mo kami.
Ngayon ay maaari mo po na tayong maupo para pakinggan ang ilang mga patalastas. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa ngalan po ng Committee on Interfaith Prayer Services at Baccalaureate Mass sa mga tumulong po upang maging maayos, maganda ang atin pong pagdiriwang. Papasalamat po kami sa ating mga security guards, sa kanila pong serbisyo na ibinigay sa atin, gayon din po ang ating mga housekeeping personnel na siya pong nagbuhat at nag-ayos dito sa stage. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang mga nagsilbi sa ating banal na pagdiriwang, ating mga mass servers. Una po ang ating mga sakristan, ating mga acolytes na mga estudyante din po natin dito sa University of Makati, na nagmula po sa iba't ibang parokya. Gayon din po ang ating mga mass readers, galing po sa mga candidates for graduation, ang ating pong mga lay ministers na mismong faculty members ng ating University of Makati, ang ating pong choir na mga faculty members din po na nagsilbi sa araw na ito. Nagpapasalamat din po tayo sa ating management committee sa pangunguna po ng ating University President Dr. Alexo Ramos at ang presensya po ng ating dekana ng CBFS Dr. Edita Bayona, ang ating pong University Secretary Ms. Juby Hermosura, ang mga faculty na nandito po mula sa SICAPS at CBFS at ang mga department heads mula po sa mga kolehiyong iyon. At syempre po, at sa Institute of Accountancy, okay, na mga faculty at department heads. Ganun din po, syempre, pasalamatan din po natin ang ating punong tagapagdiwang. Walang iba kung di po ang lubhang kagalang-galang, Teodoro Bacani Jr., Obispo Emerito ng Novaliches. Palakpakan po natin si Bishop Bacani. Si Bishop Bacani po ay ikalawang pagkakataon na po na nagmisa po sa atin. Bago po ang pandemya, naanyayahan na po natin si Bishop Bacani na magdiwang din po dito sa venue na ito sa pagdiriwang din po ng Baccalaureate Mass. Kaya nagpapasalamat po tayo sapagkat muli niya po tayong pinaunlakan sa ating imbitasyon upang makasama po natin dito sa ating banal na misa ng pasasalamat. At nagpapasalamat din po kami sa ating mga kapatid mula sa iba't ibang relihiyon na nanguna po sa pagdarasal bago po ang banal na misa ng pasasalamat. Sa ating pong lahat, sa ating mga magulang na narito at mga bisita, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Ngayon po ay magsitayo na tayo para sa huling pagbabasbas. Bago po ang huling pagbabasbas, nais ko kayong i-congratulate sa napakagandang pagdiriwang na isinagawa natin ngayon. Napakaganda po ng inyong partisipasyon. Congratulations sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.